Good morning po sa bawat isa. Good morning! Merry Christmas! Good morning, JD! Si JD, no, sobrang excited. Nung nakaraan po, sobrang nag-warm yung puso ko. Nakikita kong sumasayo yung mga bata, no. It's just a good sight to see that even children, that age are praising and worshiping the Lord. Amen? Amen. So dapat hindi po tayo natatakot or nahihiya na magpuri sa Panginoon. Amen po? Amen? Amen. Lord, hindi kami mahihiyang magpuri sa iyo at ideklara ang pangalan mo. Hindi kami mahihiyang magsabing, Hallelujah! To the Lord of Lords, King of Kings, we will forever praise you. In summits and in valleys, we are here amidst your presence to lift your name. Hallelujah! Let's give the Lord the best clap offering. Hallelujah! Best clap offering sa ating Panginoon. Thank you, Lord. Panginoon, di kami mahihiya. Buong puso namin idedeklara kung sino ka, Panginoon. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Oh, praise in the valley. Praise in the mountain. Praise when I'm sure. Praise when I'm doubting. I'll praise when I'm numbered. Praise when surrounded. His praise is the waters my enemies drowning. As long
Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We're here today because of you. We're standing here because of you.
ever holy and magnificent, O God. A thousand generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. And all who've gone before us, and all who will believe, will sing the song of ages to the Lamb. 'Cause your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all thrones and dominions, all powers and possessions, your name stands above them all, and the angels cry, holy,
we bless others also. Let's greet them good morning and have a blessed Sunday, kapatid. You are the Holy One. You are the living Word. You are the center of our focus, Jesus. You are the Son of God. You are the solid rock. You are the center of our focus, Jesus. You're the lover of my soul, and I adore you. Oh, say it's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you. Jesus. Hallelujah! It's all about you indeed. Let's give the Lord the best clap offering that you can lift up today. Living in the overflow. I'm covered by your love, moving with the Holy Ghost. You're more than enough. I'm walking in your freedom now, covered by your grace,
witnessing your healing power. We have been changed. Bless the Lord. Bless the Lord, Yeah. oh my soul. I am living In the overflow. Oh, bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. I am living In the overflow. God, you are the sovereign one. You've given us your name. We declare your kingdom come forever. You reign. I'm living in the overflow. The pound are now set free. Everywhere we go, we see the victory. Oh, The victory, hey. the victory. Say, bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. I am living. I am living in the overflow. Oh, bless the Lord. Bless the Lord, I am living. I am living in the overflow. Amazing God, your spirit falls, and now we walk in miracles. Amazing God. Your spirit falls. We walk in miracles. Come on, everybody, put your hands on it right there. Yeah. Say miracles. We've seen you do it. And we know that you can. Because you got our power. Now say, pour it out. Pour it out on my family. Pour it out on my church. Pour it out on my nation. Now say, thank you, Lord. Because you kept my mind. Because you kept my family. Because you kept my job. Say thank you, Lord. Because you've been so good. Because you've been so good. Because you've been so good. Bless the Lord. I am living. I am living in the overflow. Bless the Lord. Oh, my soul. I am living. I am living in the overflow. Sing, I am living. Living in the overflow. I am living in the overflow. Praise God po. Ano, ang sarap panoorin ng video ng mga bata, and we want to praise God, no. Last week po, no, na I guess hindi lang yung bata ang nag-enjoy last week eh. More than the kids, yung mga parents, 'di ba? So yeah, praise God for mga ganitong occasions na nagsama-sama po ang anak ng Diyos, mga magkakapatid sa Panginoon na nagkakasiyahan. And na nakaka-bless din kanina, no? I was looking at si JD and si Lucas kanina talagang grabe sila. Sayaw, talon, sigaw. Si Lucas nga sa sobrang tuwa niya na dapa, no? So, ganun din po, no? Nagagalak ang Panginoon natin. Kung ako nga, nagagalak sa mga bata na ganun. Paano pa yung ating Ama sa langit na kapag ganun tayo magsamba, magpuri sa Kanya. And alam nyo po, kapag nade-delight natin ng Panginoon, tayo nga, pag na-delight sa bata, ang sarap bigyan ng something, di ba? Ganun din po ang Panginoon natin. May gantimpala tayo sa Panginoon. No?
But before that, no, before we proceed sa tithes and offering natin, alam ko po, excited po kayo, pero let's take a pause para i-welcome po natin ang bago nating kapatid, si kapatid na Cyril Luna. Maari niyo po ba kung samahan sa pag-welcome kay kapatid na Cyril? Maari ko bang imbitahin na tumayo si kapatid na Cyril Luna? Dito po. Welcome, Cyril. No? Nagagalak po ang CCOF na makasama po kayo sa pagpuri at sa pagsamba sa ating Panginoon. No? Ayan. Pwede po ba natin muling palakpakan ng ating Panginoon? This is a season of gratitude. No? Amen? And lahat po magsasabi, binless tayo ng Panginoon. Sobra-sobra. No? So, natanong na po ba natin sa sarili natin, no? If you're going to read the Bible, ang daming utos ng Panginoon. Puro utos na tayo ay magbalik, no? Yung mag-tithe. Sabi niya, 'di ba, sa Malakay 3:10, 'di ba? Sinasabi niya, bring the whole tithe, 'di ba? Sa Deuteronomy, sinasabi niya rin 'yon, no? Ang inuutos talaga sa atin na everyone must bring an offering, or lahat tayo magbigay ng ikapo sa Kanya. Bakit? Have we ever asked ourselves, bakit kaya? Inuutos ng Panginoon. Number 1, para ma-realize natin, ma-acknowledge natin, na lahat ng meron tayo, lahat ng na-enjoy natin, no? Even yung magandang scenery, magandang weather, no? Yung magandang kalusugan, lahat yan, financial, lahat yan galing sa Panginoon. Kasi ang sabi sa may Psalm, di ba? The earth is the Lord's and everything in it. Ano pa? Pangalawa, no? Tinuturuan tayo na sumunod, to obey and to trust. Di ba? To have faith. Hindi tayo nababawasan every time na nagbibigay tayo o nagbabalik sa Panginoon. And instead, anong sabi niya sa Malakay 3:10, ang favorite nating lahat, no? No? Bring the whole tithe into the storehouse. No? And anong sinabi? Test me in this. No? If you obey me, and if you trust me, etong pinapangako ko sa inyo. Bibiyayaan ko kayo. Sabi nga, no, that there may not be enough room sa mga blessings na to. And ano pa ang malaga? Para wag natin sambahin ang pera. The Lord teaches us na wag tingnan na powerful ang pera. Hindi. Anong tinuturo ng Panginoon sa atin? Ako lang ang makapangyarihan. Hindi kayo, hindi yung pera. No? Yung contentment ba sa buhay, nakukuha lang sa pera? Hindi. Kaya nga yung iba, di ba? Sige na, pag-usapan na natin yung very, ngayon na topic, hot topic, yung mga politicians. Kaya sila, sa mga flood control na yan, gusto pa nila lalong dahil hindi sila contented. They are not satisfied. They are not gratified. Gusto pa nilang magkaroon ng maraming pera. Because, ang tingin nila sa pera is power. Pero sa mga anak ng Diyos, sino lang ang powerful? Saan lang tayo makakuha ng kasiyahan? Sa Kanya. That's why, sinabi niya sa atin na walang power ang pera. Ako lamang ang makapagbibigay sa inyo ng contentment. Ako lamang ang makapagbibigay sa inyo ng satisfaction and gratification. Isipin po natin yon. Kaya nga, di ba, ang inuutos ng Panginoon, di ba, hindi tayo maging ganito, hindi tayo maging withholding hand, kundi maging generous hand. Kasi, anong sabi niya?
Eto, hindi niya may babalik dito, ibabalik niya ng sobra-sobra. Ang sabi sa may, di ba? Proverbs, ang sabi doon is that a generous person will prosper. The one who refreshes others will be refreshed. So yun po ang panghawakan natin. So the Lord teaches us to be obedient and to trust Him and not to see power. But don't get me wrong. Masarap din. Masarap may pera. As long as, what I mean, don't quote me ng masarap magkapera. So of course, money is important, no? But how we look and perceive money, and as long as hindi ito galing sa masama, and we are good stewards, no? We are good stewards of what the Lord has entrusted us. At kung sino yung ino-honor natin, every time we receive blessing, di ba? Ang sabi sa Proverbs 3:9, kaya ang sinabi niya, di ba? Binless ko kayo, therefore, sa Proverbs 3:9, ang sabi, honor the Lord with your wealth. And with the best part of everything you produce. So, I invite everyone now to stand up and let us honor the Lord of the blessing that He has bestowed upon each one. Thank you. Sige po, samahan niyo po ako sa pagpanalangin sa ating kaloob. Heavenly Father, this is a season of thanksgiving, season of gratitude, Panginoon, as we look back, Lord, for all the blessings that you have bestowed upon us, Panginoon. We can only thank no one and nothing else but you alone, Lord, for making this happen, Lord. It is not us, O Lord, but it is you who provides everything we need, Panginoon. And Lord, we acknowledge, Lord, that everything comes from you. Everything comes from you, and we, in obedience, Lord, we trust and have faith that you will provide everything we need, Lord. You will provide, Lord, you will give provision. You will bless us abundantly. Continue to keep our cup overflowing, Lord. And wala kaming idadakila, wala kaming pasasalamatan, kundi ang inyong kabutihan sa bawat isa, Panginoon. Kahit kami po ay hindi karapat-dapat. No one is worthy enough to receive your grace, to receive your blessing. No one. But it's who you are. It's who you are and not who we are. We just want to thank you for everything. Despite us of not being worthy of everything we have, we give you honor, we give you praise, and we give you all the glory. This we pray in Jesus' mighty name. Amen. So, salamat sa Panginoon, sa blessing niya sa atin. Indeed, totoo po yan, agree po ako sa sinabi ni Kuya Jergen that we are unworthy of those blessings. Kaya nga may grace. The grace means
Everyone is unworthy, everyone do not deserve it. But because of the love of Jesus Christ, we receive it by grace. Kaya salamat sa Panginoon. So, ngayon po, before we continue our series, I would like to personally invite everyone, kung gusto nyo po marinig pa ang kabutihan at kapangyarihan ng Lord sa buhay ni Kuya Jurgen, I would like to invite everyone this coming Wednesday. Dahil this is his first time to preach the gospel of Christ in this church, CCOF, in our midweek service. Kaya, kung nabibitin po kayo, kasi maiksi lang yung oras niya sa tithes and offering, madalas natin siya naririnig dito, tithes and offering, 5 minutes. Sinasabi nga namin, Kuya Jurgen, iksian mo lang ha. Pero this time, ito na yung opportunity niya to give it all na mahabang oras, 1 hour. Ilan kailangan mo? 2 hours ba? 3 hours, oh. Woo, praise God. So, talagang Amen. Pupunta yung mga yan. So, makikita po natin ang kapangyarihan ng Lord because He is not done yet. Diba? Sabi diyan sa Isaiah, sabi sa pinangahawakan natin, this year is in the right time, the Lord will make it happen. And this is the right time for Kuya Jurgen, that the Lord made it happen. Na meron tayong another preacher, teacher, na umusbong, na ginroom ng Panginoon, and be excited sa word ng Lord na ihahatid sa inyo sa pamamagitan po ng bibig ni Kuya Jurgen. Amen? This coming Wednesday, 7 o'clock ng gabi po yun. Amen po ba? Yan. So, yun po yung this coming Wednesday. And then, sa sumunod na Wednesday naman on December 24, which is Bisperas ng Pasko at December 31, Bisperas naman ng Bagong Taon, we will have our Christmas worship night sa December 24. It will start at 6 p.m. po ha, hindi po 7 p.m. It will start at 6 p.m. December 24. Ganun din po sa December 31, our Thanksgiving night, worship night, December 31, 6 p.m. po yun. Okay? So, this coming Wednesday, 7 p.m. And then, December 24 and 31, 6 p.m. I-note nyo na po yun sa inyong mga calendar. Amen? Sige po, before we go to our message, let's bow down our heads and offer this message to the Lord. Father God in heaven, we thank you for your goodness, love, and mercy that overflows, that come to us, Panginoon. Hinahabol po kami, Lord, regardless kung ano po ang katayuan ng aming buhay. Salamat po, Panginoon, sa kabutihan mo. Dahil sabi mo po sa iyong salita, Lord, you made everything beautiful in your time, Panginoon. And you, the God that will make it happen, Panginoon. That's why you are not done yet in us. We believe na malaki po ang gagawin mo po sa buhay ng bawat isa. And Lord, allow your message to penetrate to the hearts of your people na nakikinig ngayon dito sa church at ganun din sa online, Lord. I pray magkaroon po ng positive impact, transformation in our lives, Panginoon, that you are not done yet in us, Panginoon. And you are our hope na maaasahan, Lord, dahil ikaw ang Diyos na nakakakita ng hinaharap po namin, ng future po namin. Kaya salamat po, Panginoon, inaalay po namin ito. Banal na Espiritu, manguna po kayo, makapangyarihan po, at ikaw po ang magbigay ng kapangyarihan sa mensahe na ito. Salamat po, Lord, in the mighty name of Jesus Christ. Amen and amen. Muli palakpakan po natin ang Lord. Hallelujah. Now, mga kapatid, yan. So, before that, ang series po natin ngayon ay Finish Well. So, nasimulan na po natin ito last week kay Pastor Rene. Ano po ba ang definition? Or what is the true definition when we hear the word finish well? Siguro, ang pinakamabilis na definition na papasok sa isip natin dito, katapusan ng buhay. Totoo po, tama po yan ha, hindi po yan mali. Katapusan ng buhay, di ba po? Sa isang buhay ng isang tao, nagsimula yan kapag ikaw ay kinunsib sa tiyan ng iyong nanay. At
Pagkatapos nun, mabubuhay ka, yun yung ongoing lifespan mo. At kapag ikaw ay namatay na, tumawid na sa kabilang buhay, yun na po yung finish line natin dito sa mundo. At dun pa lang sa finish line natin dito sa mundo, mag-uumpisa pa lang yung ating buhay sa langit kung tayo po ay mga mananampalataya at nagmamahal ng totoo sa Panginoon. Yun po yung pinakamabilis na definition pag narinig natin tong finish well. Ibig sabihin, yung buhay mo dito is na-maximize mo sa tulong ng Panginoon, binigyan ka ng pagkakataon ng Lord na maging maayos ang buhay mo hanggang sa katapusan nito. Napunta ka sa langit, maybe naging prosperous ka, maybe marami kang na-share ng Word of God, maybe naging generous ka bago ka mamatay. Pero, hindi lamang po yun ang definition ng finish well. Kasi kung yun lang, is, ang pinag-uusapan natin dito, yung dulo na ng buhay natin, which is wala pa naman eh. But in reality, there are finish well moments in our life right now. Marami na po yan nangyari sa buhay natin na mga natapos natin, di ba? Sa ano pa lang sa career, di ba meron sa inyo na naging successful na sa career ngayon? Nagtagumpay sa trabaho, nagkaroon ng magandang business, and then, pagkatapos mong maranasan yon, you will move forward to another chapter of your life. And that moment, yung nakalipas, halimbawa, yung trabaho letter A, is nag-resign ka na, pumunta ka na doon sa trabaho letter B. Doon sa trabaho letter A, pwede mo nang mag-gauge yun, o natapos ko ba ito ng maayos? Did I finish well in this moment of my life? Sa mga kabataan, di ba? Bago kayo tumungtong sa buhay mag-asawa, andun muna yung kabataan days nyo. So, usually, binabalik tanaw yun kapag ikinakasal na eh. Kaya, dun mo ma-realize, ito bang buhay kabataan ko, did I finish well with my youth days? Ganon din naman sa mga, di ba? Sa buhay mag-asawa. Bago naman kayo magkaroon ng anak, pag mga mag-asawa na, nandun muna yung moment nyo na kayong dalawa lang ng asawa mo, di ba? Pumupunta kayo sa iba't ibang lugar. Dati hindi kayo nakakapagpuyat, ngayon nagpupuyat na kayo all the way. Tapos dati hindi nyo nagagawa yung mga ginagawa nyo, ngayon nagagawa nyo kayong dalawa lang. Now, pag nagkaroon ka na ng anak, believe me, kung hindi ka pa nagkakaroon ng anak, mag-iiba na po. Di ba? Mag-iiba na ang takbo ng buhay mo. Kung dati, chill-chill lang, ngayon, medyo may dagdag responsibility na. So, hindi ibig sabihin nun is, ang ibig sabihin doon, yung moment mo na mag-asawa pa lang kayo, wala pa kayong anak, pwede mo nang ma-assess yun. Did I finish well with that moment of my life na kami pa lang mag-asawa? Kaya wag niyo pong iisipin itong series na ito, Finish Well, laging katapusan ng buhay. No. In your challenges right now, in your moment of life right now, maaari mo nang mag-gauge kung natapos mo na ba yun ng maayos. Now, in general term, mga kapatid, ang reality, maraming mga tao na nagsisimula ng maayos. Di ba, ma-okay naman ang simulain mo sa buhay. For example, sa trabaho, okay naman yung trabaho mo sa umpisa. Okay naman kayong mag-asawa sa umpisa. Okay naman kayo na magkaibigan mo sa umpisa. Okay naman kayo ng relationship mo sa family, sa simbahan, sa mga kaibigan sa umpisa. But along the way, nagkakaroon ng mga problema up to the point na magkakaroon ng hindi magandang ending yung season na yon ng buhay mo. So may mga ganong moment, di ba? Na maganda naman ang umpisa pero hindi naging maganda yung katapusan. Siguro may project ka na sinimulan. Tapos kinulang ka na ng budget. So, hindi mo na natapos yung project mo. O kaya, meron kang sinimulan na pangarap. Nangarap ka nung umpisa. Sabi mo sa buhay, sa sarili mo, gagawin ko lahat matupad tong pangarap na to. Sinimulan mo yung proseso. Tapos dumating ka sa point na hindi mo nakayanan yung proseso, wag na nga, iba na nga lang yung gagawin ko. Did not finish well. Sa relationship, di ba, ganun din eh. Minsan maayos naman kayo nag-umpisa eh. Kaya lang nagkagulo-gulo hanggang sa nasira na yung relationship ninyo. Either sa kaibigan, sana wala naman sa asawa,
'di ba? Sa church, sa pamilya, and everyone na nakapaligid sa atin, maaring maganda yung umpisa pero hindi naging maganda yung dulo. Even in our lifetime. Sa mga elderly na po natin, di ba? Even in our lifetime, sometimes you started good. Kabataan mo, okay naman. Nung nag-asawa ka, okay naman. Nagkaroon ka ng anak, nagkaroon ka ng apo, tumanda ka na. Tapos nandun ka na sa dulo ng moment ng buhay mo. Kaya lang, biglang hindi pala naging maganda yung ending. Doon pa sa ending nadali. Doon pa sa ending nagkamali. But despite all of those realities sa buhay natin, there is one who never quits, never fails, never stopped working in our lives. At yun po ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Ang ating Panginoong Jesus na siyang tagatapos, the perfecter of our faith, the finisher of our journey, na kung saan laging good ang ending. Na kapag may sinimulan maganda ang Diyos sa'yo, hindi siya papayag na hindi ka magtapos ng maayos. Despite of our lackings, despite of our weaknesses. Kaya ang title po natin ngayon mga kapatid is A Confident Hope of Finishing Well. So hindi ko na sinama yung series title. A Confident Hope of Finishing Well. Paano ba tayo makakakuha ng confidence or magkakaroon tayo ng pag-asa na magiging maayos yung takbuhin ng buhay natin or yung specific na season na ito ng buhay? Paano ba tayo magkakaroon ng pag-asa sa Panginoon na magiging matatapos yon ng maayos? So, not that we are strong, tayo mga kapatid, baka iniisip natin sa sarili nating kakayanan, hindi po. Not that we are strong, but because God is faithful, that's why we have confident hope. Not that we are perfect, but God is patient in our lives. Not that we know everything, dahil hindi po natin alam ang lahat, kaya tayo merong hope, but it is because God is in control in our lives. Amen po ba? A confident hope. Ano po ang ating key scripture ngayong umaga? Our key scripture is in Philippians chapter 1, verse 6 na in-encourage po ni Apostle Paul. Sabi po ni Apostle Paul, being confident of this, that he who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. This verse or this encouragement from Paul is telling you right now na ang sinimulan ng Diyos, hindi lang siya basta nagsimula ng something. He started a good work in you. Sabi sa Bible, di ba, lahat ng mga mabubuting bagay ay nanggagaling sa Panginoon. That's why lahat ng nararanasan mo, wag mo pong i-define ang good sa yung mga masarap lang sa pakiramdam or maayos sa paningin mo. No. But even in the circumstances, God is good. Amen? Even in the challenges, in the storms of life, pag nagkakasakit ka, still, dun mo napapatunayan that God is working something good in your life. That's why those things na nararanasan mo, God started it, katulad ni Jonah, di ba? Katulad ni Moses, katulad ng ibang mga tao sa Bible, si Job. Lahat ng mga magagandang inumpisahan ng Lord sa kanila, even though rough yung journey na pinagdaanan nila, it is still the goodness of God na nakita sa buhay nila. And you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. Ibig sabihin, tatapusin ng Panginoon. Dadalhin ng Panginoon, kasama nyo ang Panginoon para dalhin itong mga good works na ito sa buhay ninyo para matapos hanggang sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Bakit sinabi ni Apostle Paul hanggang sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus? Kasi mga kapatid, ang finish line natin, sinabi ko nga po sa inyo kanina, ang talagang point of finish ng buhay natin dito sa mundo
Na kung saan pag tumawid tayo doon, wala nang balikan. Hindi na tayo makakabalik dito sa mundo para i-correct yung mga maling ginawa natin. Hindi na po. Yun ay yung kamatayan, una. At pangalawa ay kung muli nang magbalik ang Panginoon sa rapture. Pagka minit na natin ang Panginoon sa alapaap, ang ating mga kaluluwa, pag nangyari na yon, ano man ang mauna doon sa dalawa, either mauna kang mamatay dahil sa katandaan or something, or mauna yung rapture, buhay ka pa. Pag dumating na yung dalawang pagkakataon na yun sa buhay mo, that is the day of completion in your life here on earth. At lahat ng mga nangyari dito, wala nang balikan. Hindi mo na yan mababalikan lahat. Kasi yun na ang finish line para sa bawat isa. Kaya pag ang Diyos po gumawa ng something na mabuti sa buhay natin, I can proudly say to you, I can confidently say to you na tatapusin yan ng Panginoon. Although rough yung process, pero tatapusin yan ng Panginoon. Ano pong example sa buhay ng ating Panginoon or proof na ginagawa ito ng Panginoon? Nung si Jesus Christ po ay pumunta dito sa mundo, di ba po, isa sa mga major na mission ng Panginoon is salvation or yung kaligtasan ng bawat isa. Paano po natin malalaman na natapos ng Panginoon yon? Jesus Christ finished well that mission in His life dito sa mundo. Nung time na napako na siya sa krus, bago siya malagutan ng hininga, ano yung sinabi niya? Tetelestai. Yun, tetelestai. In English or layman's term, it is finished. Yun po yung tinutukoy niya. Natapos na yung mission niya to bring salvation, redemption sa bawat isa, past, present, and future. It is finished, sabi ng ating Panginoong Yesus. My task to save humanity, kahit yung mga hindi pa pinapanganak, is done. Finished well. Ano pa? Sa buhay naman natin ngayon, mga kapatid, paano natin makikita yung proof that Jesus Christ is the finisher? Or Jesus Christ can give us confident hope na tatapusin to ng Panginoon. John chapter 14, verse 26 to 28. Ito yung time na si Jesus Christ malapit na rin siyang ipako sa krus at mamatay. Pero nag-iwan siya ng something dito sa mundo na siyang makakatuwang natin up to this moment of life, up to the time that the return of Jesus Christ. Basahin po natin, sabi ni Jesus Christ, "But when the Father sends the advocate or the Holy Spirit po ito, as my representative, that is the Holy Spirit, He will teach you everything and will remind you of everything I have told you. I am leaving you with a gift, peace of mind and heart. And the peace I give is a gift the world cannot give." Ito po yung confident hope na sinasabi ng Panginoon that I started it and I will finish it. And magkaroon kayo ng kapayapaan kasi ito yung regalo ko sa inyo. Ano yan? Paki-decline na lang po. Yan. And, sana ako? Yan. So don't be troubled or afraid. Remember what I told you. Sabi ni Jesus Christ, I am going away, but I will come back to you again. If you really love me, you would be happy that I am going to the Father who is greater than I am. Ito po yung sinasabi ni Jesus Christ that Paul is saying to us sa Philippians chapter 1 verse 6. Di ba sabi ni Paul that to the return of Jesus Christ. Now, sinabi ni Jesus Christ that aalis siya, pero babalik siya. I will come back to you and to us again. Kaya ito yung mapanghahawakan nating pag-asa sa Panginoon. That whatever you are experiencing right now, troubles, hardships, sickness, lack of money, lack of opportunity ng trabaho, physical weaknesses, lahat ng yan mga kapatid, just endure everything. Kasama niyo ang Panginoon sa laban niyo kasi darating ang time, babalikan tayo ng Panginoon sa magulong mundo na ito para kunin tayo at makapiling natin siya sa langit. Amen?
I hope nakapagdala po sa inyo yon ng confident hope sa umagang ito para masabi niyo po na God started something in my life and I'm sure na tatapusin niya ito sa buhay ko. Ito po yung greatest hope builder sa buhay po natin. So ngayon po mga kapatid, titingnan po natin yung tatlong mga simple truths, yung mga katotohanan na kung saan it will carry us, it will strengthen us, and it will give us confidence to finish well in our season of life. It may be season of the life natin, it may be season sa trabaho, season sa pamilya, season sa something sa buhay mo na pinagdadaanan mo ngayon. First of all is, God started it. Pag sinabi natin it is the good work. God started the good work. Sabi nga dun sa Philippians, di ba? Being confident of this, that He who began a good work. Ang Diyos ang nagsisimula po ng mga mabubuting bagay sa buhay natin. Bago pa tayo lumapit sa Panginoon, nauna na pong lumapit ang Diyos sa ating lahat. So paano ba siya naunang lumapit sa atin? By choosing us and not us choosing God first, but God chose every one of you individually first. Sabi po ni Jesus Christ din yan, you did not choose me, but I chose you and appointed you that you should go and bear fruit, that your fruit should remain, that whatever you ask the Father in my name, He may give you. Pinili po kayo ng Panginoon to bear the good fruit, the fruit of the Spirit, na kung saan kabutihan. Diyos ang nagsimula niyan, Diyos ang pumili niyan, Diyos ang pumili sa inyo na magbunga niyan. Hindi ang mga hayop, hindi ang mga anghel ang pinili ng Diyos, pero kayo, tayong mga tao, ang pinili ng Diyos para maghasik ng kabutihan sa mundo. Ang istorya po ng buhay natin, hindi ito nag-uumpisa sa decision natin. Di ba? Minsan ganun iniisip natin eh. Ano bang gusto kong maging direksyon ng buhay ko? Ako yung magde-decide. Hindi po doon nagsisimula ang direksyon ng buhay natin. Nagsisimula po ang direksyon ng buhay natin sa plano ng Diyos. Free will. Sino po sa inyo nakakaalam ng free will? Pag sinabi natin free will, di ba? Ito yung may sarili kang desisyon, pala-desisyon ka, or ikaw yung nasusunod sa mga gusto mo. Alam niyo po ba mga kapatid, ang katotohanan, hindi pinapakialaman ng Diyos ang ating mga free will. Hindi niya yan pinapakialaman. Pero, ito po, I hope na maabot po ng mga isipan natin, pero even me sometimes, parang sa sobrang heavenly nitong katotohanan na ito, minsan ang hirap abutin, na despite of our free will, alam ng Diyos na i-decide mo ito. Kunyari ngayong araw, hindi mo pa naiisip na pupunta ka ng mall mamaya para bumili ng something. Hindi mo pa naiisip yun. Mamaya mo pa yun maiisip after ng preaching na ito. Alam niyo po ba sa oras na ito or even before pa magsimula ang mundo, alam na ng Diyos na by 12 o'clock, magde-decide ka na pupunta ka ng mall. Ganun po, katindi ang kapangyarihan ng Panginoon. He knows everything. In our free will, may kanya-kanya tayong will na hindi pinapakialaman ng Diyos, pero alam niya. Kaya nakakapagplano ang Panginoon eh. Dahil yun ang plano dahil yun ang i-decide nitong tao na ito, ganito ang gagawin ko. Ganito ang ipapakita ko sa kanya, ganito ang iiwas ko sa kanya para di siya mapahamak. Ganon kabuti ang Panginoon. In our free will, na hindi niya pinapakialaman, God sees it and God has a good plan for it. Amen? Even if your beginning was small, katulad nung font na ginamit ka na hirap basahin, even if your beginning was small, His plan is big. Kanino po natin makikita itong proof nito sa buhay ni Job? Merong isang tao na nagsabi kay Job
na sa Job chapter 8 verse 7, and though you started with little, sabi sa kanya ng tao na yon, you will end with much. Bakit kaya dineclare ng tao na yon kay Job that he started little and yet he will end with much? Kasi di ba alam naman po natin, napaka-famous ng kwento ni Job na si Job ay maraming kayamanan sa mundo. Nung panahon na yan, ang kayamanan nasusukat sa mga hayop, sa mga pinangangalagaan mong mga hayop. Hindi sa pera, wala pa naman ganun sa panahon ni Job. And yung timeline ni Job, sinasabi nila na early days pa po yun, bago pa sa panahon ng mga kilala natin sa Old Testament. Now, nung nakita ni Satan, ando na po si Satan Nung nakita niya yon, sabi niya sa Panginoon, sabi ng Panginoon kay Satan, tingnan mo itong anak kong si Job na napaka-righteous. Pinagmalaki ng Lord si Job. Kasi alam ng Panginoon yung istorya ng buhay niya. Siya rin nagsimula nun sa buhay ni Job Tapos, ngayon, si Satan naman, dahil hindi niya nakikita ang future, hindi niya rin alam ang lahat. Sabi niya, ayan, alam mo, dahil kaya lang naman righteous sa yan kasi marami kang binibless sa kanya 10 yung anak niya, sobrang dami nung kumbaga milyonaryo siya, bilyonaryo siya nung panahon na yun. Subukan mo na tanggalin yung mga kayamanan yan, yung mga mahal niya sa buhay na yan. Babaliktad yan. Sabi ng Panginoon, this is a good opportunity. Hindi po sinabi sa Bible to, mag-aakol lang. This is a good opportunity para ipahiya si Satan. Sige, pinayagan ng Panginoon. Sige, subukan mo. So sinubukan nga ni Satan. Ano yung nangyari kay Job? Namatay lahat ng mga hayop niya. Yung mga pinapangalagaan niya, nagkaroon siya ng bulutong sa buong katawan. Namatay yung 10 niyang anak. Tapos, yung asawa niya, na supposed to be dapat magiging kakampi niya, kinurse pa siya. Sabi niya, I curse you and the God that you serve. Maybe iniwan na siya nun. Ganun yung nangyari sa buhay niya. Pero ano ang declaration ni Job sa huli? Anong declaration niya? God has given and God has taken away. Blessed be the name of the Lord. Instead of cursing God, despite of everything that he had lost, na alam niyang sa Diyos nagmula, hindi niya kinurse ang Panginoon, but he worshiped the Lord more and more at nanatili siya sa faith niya sa Panginoon. Nung nakita ng Lord yon at nakita din ni Satan yon, napahiya si Satan, ano po ang nangyari? Na from a small beginning to a big end or a big plan ng Panginoon sa kanya. Ito yung before siya subukin na maranasan. Then ito yung after. So, meron siyang 7 anak na lalaki at 3 babaeng anak. Tapos meron siyang 7,000 sheep, 3,000 camels, 500 yoke of oxen, and 500 donkey. Pagkatapos ng lahat ng experiences niya, dinoble lahat ng Panginoon. Nagkaroon siya muli ng 7 sons and 3 most beautiful daughters. Ito po, addition po ito, hindi ito subtraction. Bakit? Kasi yung mga 10 niyang anak na namatay, medyo malalaki na yon. So nagkaroon na siya ng relationship dun sa yon. Nagkaroon na siya ng bonding. Maaalala niya pa rin yung mga anak niya na yon. Kaya additional itong 10 na ito So, 7 sons and 3 most beautiful daughters na walang ibang mas maganda dun sa 3 babae na yon sa lugar nila, kundi itong 3 na ito. Grabe yung ginawa ng Lord, Tapos dinoble niya yung sheep, 14,000. Camels, ginawa niyang doble, 6,000. Yoke of oxen, 1,000 and 1,000 donkeys. Ganyan po kagaling ang plano ng Panginoon. And the same blessing, the same experience ay maaari niyo po yan maranasan. Dahil God started something in your life, He will finish it big time. Job 42:16 to 6. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. I-claim po natin yan. Dahil pangako ng Panginoon yan. So ito yung ending. Ito yung finish line ni Job. He finished well. Job lived 140 years after that, after nung pangyayari, living to see 4 generations of his children, ng anak, nagkaroon ng apo, and grandchildren. Then he died, an old man who had lived a long, full life. Started small,
gone through the process of hardships of life, gone through the hardest challenge na binigay ni Satan, but still remain faithful to the Lord. And then, he had lived a long, full life. Kaya yung mga problema nyo ngayon, yung mga pagsubok na pinagdadaanan nyo ngayon, endure it. Sabi po yan sa Bible, may blessing sa endurance sa mga pinagdadaanan natin. And pag in-endure po natin yan, and you remain faithful sa Panginoon, you will die a long and full life. Amen po ba? Amen. Yan po ang pangako ng Panginoon. Na sinasabi sa inyo, God started it. Sabi ng Panginoon sa inyo, I started it, just trust me. Sabi ng Panginoon sa bawat isa, God started something and He intended it to grow it. Hindi nagsisimula ang Panginoon nang hindi niya pinoprogress or walang growth. Pag nagsimula ang Panginoon sa buhay ninyo, palalaguin yan ng Panginoon. Amen po ba? So yun po yung una. God started it, the good works, the good things in our lives. Pangalawa po, God sustained it. God sustains it. Sabi po dun sa key verse natin, di ba? He who began a good work in you will carry it. Ibig sabihin ng carrying. Ano ba ibig sabihin ng pagbibitbit, di ba? Sabi po dun sa New Testament, di ba sabi ng Panginoon, I can carry your heavy yokes. I can carry your heavy burdens. Lahat ng mga kabigatan na pinagdadaanan natin, binubuhat po yan ng ating Panginoon. Ang pressure po to finish our life well does not rest on your shoulders. Why? Bakit hindi yan naka-burden sa ating mga likuran? It is because there is someone good, there is someone loving, gracious and merciful that carrying it for us. Ang Panginoon po ang bumubuhat para sa atin. Pinapalakas po tayo ng Panginoon every time na tayo po ay nanghihina. Alam niyo yung awit na Panibagong Sigla, di ba? Tulad ng agila, paiilan lang ng may panibagong sigla, ikaw ang awit na nagtutulak sa akin. Sa ibabaw ng bagyo na nagngangalit, O Diyos, purihin ka sa panibagong sigla. Nanggaling po yung kanta na yon sa verse na ito, Isaiah 40:29-31. He gives power to the weak and strength to the powerless. Even youths will become weak and tired, and young men will fall in exhaustion. But those who trust in the Lord will find new strength. They will soar high on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not faint. Tatakbo, ngunit di mapapagod. Lalakad, hindi hapo. Baliktad. Naghihintay ng may tagumpay pagkat pag-asa natin na kanino? Our confident hope comes from the Lord who strengthened us like eagle, that gives us wings like eagle. God holds us when we are unstable. Di ba may mga ganyang moments tayo, unstable Yung mga character and attitude natin nagiging unstable minsan. God holds us when we stumble. Kapag natitisod tayo, pag nawawala tayo sa direksyon ng Panginoon, kapag bumabagsak tayo sa something na pinagdadaanan natin, God is holding us. At kapag nahulog tayo, even in sin, kapag nahulog tayo sa pagkakasala, God still holds us. Pangako po yan sa salita ng Diyos. Psalms 37:23-24. The Lord directs the steps of the godly. He delights in every detail of their lives. Though they stumble, they will never fall, for the Lord holds them by the hands. Wala akong makitang bata dito. I-example ko sana. Meron bang baby dito? Wala. Nasa Faith Kids lahat
So, ganito po yung sinasabi ng Bible nito. Parang ganito. Ang bata, di ba, yung mga may anak dito ng mga 2 years old and below, yung mga nagsisimula pa lang matuto maglakad. Yung mga bata na yan, para makapaglakad yan, anong ginagawa ng mga nanay or tatay? Inaalala yan, di ba? Hinahawakan yung kamay, 2 kamay pa, at inaalala, ginaguide mong maglakad ng ganun. Yung mga bata na yun, feeling nila, ang galing na nila, nakakapaglakad na ako, kaya ko nang lumakad. Pero at the back of that success or victory sa paglalakad, andun yung magulang na may hawak. Dahil pala sa hawak ng kanyang ama at ina, kaya siya nakakapaglakad. Pero yung victory or success, nandun sa bata, dahil dun sa humahawak sa Kanya. Ganyan din po ang buhay natin sa Panginoon, mga kapatid. Yung mga victories na napagdaanan ninyo, yung mga success stories, mga testimonies of life ninyo, talagang sa inyo yung victory. Ang sarap sa pakiramdam. Tagumpay tayo, Panginoon. Tagumpay yung nangyari sa akin. But behind those success, ang Lord na nakahawak sa atin, guiding us through every circumstances of our life. Ang sarap po, na meron tayong ganong Diyos sa ating mga buhay. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Number 3, God will finish it. So, God started it, God sustains it, and now, believe me, God will finish it. This is the last but not the least of our point. Sabi po doon sa key scripture pa rin natin, He who began a good work in you will carry it on to completion. Hindi kaiiwan ng hangin ng Panginoon, tatapusin niya ng Panginoon. Kung hindi pa tapos ngayon, ito yung pag-asa na gusto kong i-instill i-implant sa inyo. Na kung hindi ka pa tapos doon sa pinagdadaanan mo, believe me, tatapusin ng Panginoon yan. Just endure. There is blessing in endurance. There is crown of life in enduring the trials and testing of our life. Kapag sinimula ng Diyos na isulat ang istorya ng buhay mo, believe me, tatapusin ng Panginoon yan. And how to finish it successfully or victoriously? By staying faithful to the Lord. Katulad ni Job, na natili siyang faithful, kaya ang ganda ng ending ng buhay niya. Gusto po natin yan, di ba mga kapatid? Na ang ganda ng ending ng buhay natin, just stay faithful sa ating Panginoon. Hebrews chapter 12, verse 2. We do this by keeping our eyes on Jesus. Paano ba natin panghahawakan yung pag-asa na yon na sigurado tayong tatapusin ng Panginoon? Just keep your eyes on Jesus. Kasi pag hindi mo, in-stay yung mata mo sa Panginoon, malilito ka, madidistract ka. Halimbawa, sa worship kanina. Di ba? Basic example lang, paano mo mapapanatiling focused yung worship mo kanina. At nakita ko naman po kayo kanina that you stayed focused on your worship kanina. Despite of yung mga way ng mga bata sa worship nila, way nila yun para mag-worship sa Panginoon. Magtatatakbo, magtatatalon, sisigaw. That's their way of worship. Pero ikaw, on your own way of worship, paano mo hindi ka madidistract doon sa mga bata na yan as you worship kanina? By focusing on the Lord. By focusing your eyes on Jesus. Pikit ka at isipin mo ang Panginoon at panigurado, pag nag-focus ka, mawawala lahat ng distraction na yan sa paligid mo. Even in your trials, just fix your eyes on Jesus. And I'm sure that maganda ang gagawin ng Panginoon. Mawawala ang distraction sa'yo. The champion who initiates, who started, and perfects, who ended, or who will give a good ending, or will finish it in our faith. Ang Diyos ang nagsimula ng pananampalataya at siya rin ang magtatapos or magbibigay ng perfection sa ating pananampalataya. We just need to fix our eyes on Jesus. Amen? Amen.
ang buhay po natin, katulad din ng ine-encourage ni Apostle Paul, is parang nasa race. Kaya lang itong race na ito, mga kapatid, is not between each of one na paunahan kayong matapos sa finish line. Hindi po ganun ang intention dun sa sulat ni Paul about finishing the race. May mga kanya-kanya tayong battle, di ba po? Iba-iba yung pinagdadaanan. Si Sam, iba yung pinagdadaanan kay Tita Eya, di ba? Yung iba sa inyo, iba pinagdadaanan ng asawa mo o ng kaibigan mo. Iba-iba po yung pinagdadaanan natin. That's why ang race natin sa buhay is individually po yan tinitingnan ng Panginoon. Kaya nung sinabi ni Apostle Paul that we should run to win, yung winning doon is not against other people, but winning against the work of the enemy in our lives. Winning against the trials and temptation of sin in our life. That we should run to win. Kaya ang race po natin lahat, mga kapatid, can be like a marathon race. Alam niyo po ang nature ng marathon race. Hindi po ito yung pabilisan. Kaya 'di ba marathon, mahabaan 'yan eh. Tapos may mga checkpoints, may mga tubig para mag-rest kang konti. Kasi ang goal po ng marathon race is for you to be able to finish. Regardless kung mabagal ka o mabilis ka, ang mahalaga sa marathon race, matatapos mo. Di ba po lahat po ng naka-experience na nito, makakakuha ka ng reward or ewan ko yung mga reward, t-shirt or kung ano man na reward. Kapag natapos mo, hindi naman kapag ikaw yung nauna. Di ba? Pag natapos mo yung race. Ganyan po ang buhay natin mga kapatid. Merong iba sa atin, mabagal ang progression ng pananampalataya niya sa Panginoon. Yung buhay Kristiyano niya, mabagal ang usad. Meron naman sa atin, mabilis ang usad ng buhay. Mabilis ang takbo natin. Minsan, may iba sa atin na sa sobrang hirap ng pinagdadaanan, halos gumapang ka na papunta sa finish line. Yung sobrang hirap ka na, sugatan ka na. Minsan ganun may mabagal, may mabilis, may sakto lang. Meron namang hirap na hirap sa pagpunta sa finish line. But it is never about who is the fastest. But it is all about if you finish the race, if you go to the finish line. Ang Panginoon po, hindi siya nagre-require sa atin ng perfection. Kasi imposible po yun. Sa lupang katawan natin, sa human nature natin, imposibleng maging perfect tayo sa mga ginagawa natin. Kaya hindi po perfection ang hinihingi ng Panginoon. Alam niyo po ang hinihingi ng Panginoon? Perseverance. You persevere. You endure the hardships of this life para kahit anong pagdaanan mo, matapos mo yung finish line. Hindi mabilis, hindi yung paunahan, hindi yung kompetisyon, pero matapos mo ang takbuhin sa buhay mo. And He who began the race in your life will also be the one who will send you to finish line. Amen po ba? Ang Panginoon na nagsimula ng buhay natin at siya rin ang magdadala sa atin sa katapusan nito. Dito na po ako magtatapos, mga kapatid. Tayo po, habang may hininga, tayo na nabubuhay pa, bata ka man, kabataan, or may edad ka na, nasa race ka pa ng buhay. Hindi ka pa tapos. Hindi pa tayo tapos. Hanggat hindi pa tayo binabawian ng buhay or hanggat hindi pa bumabalik ang Panginoon, we are still in a battle. Amen po ba? Anong sabi dun sa awit na yung battle, paano natin binabattle yung kalaban sa buhay natin? In our worship. This is how we fight our battle, in worshiping the Lord. That's how we endure this life. Kaya meron pa po tayong nararanasan na mga pagsubok sa buhay. Pero lagi po nating tatandaan, in our race in life, number 1, God started it. Pangalawa, God will sustain it. Kung nandun tayo sa moment ng binabattle natin yung race na yan, God will sustain it. And number 3, God
will complete it and God will finish it beautifully in your life. Kaya ang tanging challenge ko lang po sa bawat isa ngayon, in this wonderful facts that we learn about the Lord, is to build your life upon the solid rock, which is who? Jesus Christ. The solid rock, the foundation of our life. Sabi nga doon sa awit with Christ in my vessel, I can smile at the storm, smile at the storm, smile at the storm. With Christ in my vessel, I can smile at the storm until He takes me home. Papasukin po natin ang Panginoon sa buhay natin. Kapag nasa buhay na natin ang Panginoon, there are storms of life that are inevitable. Yun, hindi mo talaga maiiwasan yun eh. Yan ang buhay dito sa mundo eh. Palala ng palala. But if Christ is in your boat, but if Christ is in your life, you can smile at the storm and raise your hand and worship God. Amen? That's why build your life to the Lord, to Jesus Christ. Sige po, tayo po tayong lahat mga kapatid as we declare this wonderful declaration of song sa Panginoon that we build our life to Jesus Christ. Sige po, awitin po natin sa Panginoon. And I will build my life upon your rock. It is a firm foundation, and I will put my trust in you, oh Lord, and I will
eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to glory surround me. Salamat po, Panginoon, that because of you, we have this confident hope that we will finish well in this journey of life here on earth, Panginoon. Lord, marami pong iba't ibang mga seasons ang bawat isa sa amin. Season na nagsisimula pa lang. Season, Lord, na nasa kalagitnaan at mahirap, Panginoon, challenging. And season na patapos na, Panginoon. Lord, continue to work in our lives. Whatever we do, whatever season that we are, wherever we are, Panginoon, continue to build your good works in our hearts, Lord. Sabi mo po sa iyong pangako na ikaw ang nagsimula at ikaw din po ang tatapos, Panginoon. Kaya wag niyo pong hayaan na ang kasamaan or ang kaaway ay tapusin ng hindi maganda ang sinimulan mong maganda sa aming buhay. But in the name of Jesus, we will have victory because you are with us, carrying our burdens, lifting up those hard things, and allowing us to course through thriving in this life, Panginoon. Lord, I pray for wisdom in the name of Jesus. I pray, Lord, na samahan niyo po kami sa mga challenges na ito, Lord. Continue to remind us your goodness, your love and mercy, Panginoon. Salamat po, ingatan niyo po ang bawat isa sa amin sa paghiwa-hiwalay. Nawa, Panginoon, bit-bit po namin ang pag-asa na ito sa aming buhay. Kaya, ikaw lamang po ang itataas ng bawat isa sa amin. Pagpalain mo po ang aking mga kapatiran, Lord, in their different needs and wants, Lord, physical, spiritual, emotional. Pagpalain mo po sila, i-provide niyo po ang pangangailangan nila. At nawa, Panginoon, ay patuloy ang bawat isa sa amin na maging excited to grow, to mature into a Christian living, Panginoon, na kalugod-lugod sa iyong panganingin. Salamat po. Pagpapala po ang dinedeklara namin sa umagang ito dahil po sa kabutihan mo. Itinataas po namin ang lahat ng ito sa matamis at makapangyarihan at walang iba na mabuti, sapat na at higit pa ang aming Panginoong Hesus. Amen and Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. God bless po.